sa aking ama na kanina lang po ay nagpahinga. Kanina umaga. So sa lahat ng ating mga kapatid dito sa Motherland, nabati ko po kayo ng mapagpalang oras, mapagpalang umaga sa karawan ni Inay Conchita Santiago Ilagan. So mga kapatid, sa araw na ito, sa kaorasan ito ay natapat talaga yung araw na kung saan mayapa din ang aking ama. Natapat din na nandito tayo sa isang programa na kasama ko din po itong ating dalawang kapatid na si Haring Ramil Tadya at ni Haring Roy Marsan. So kagabi nandun po tayo sa harapan ng ating ama, si Simproso, at nagkantahan doon. Hindi din po namin sukat nakalain na alis pala. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga pagmamahal, mga pagsakripisyo, kung paano po na napasok ang kanyang mga anak dito sa programa ng aming guro, mahal na Hari Pilimon Andocrean Bonanza. Meron din po sa lahat ng naniwala sa loob ng kaharian, sa kanyang mga kasamahan sa Isabela. Yun po yung aming naging puno sa harapan ng aming mahal na Hari Pilimon Andocrean Bonanza. Kaya yun ang isa sa mga pinapasalamatan din po sa aking ama. Hanggang dito sa Motherland, karating po kami. So maraming beses. Wala nang pieces, basta marami. Di po ba? Kaya mga kapatid sa Motherland, sana ay kung mayroon tayong mga pagkakataon o panahon, nihiling ko ang mga awitan doon. Awitan po ang ating ilalagay doon, hindi pipito, hindi tungit. Opo. Kung meron po tayong mga panahon at oras. Yan. Sapagkat sana ay kadarapa na akong umuwi kanina pa. Kasi nga yung aking ama ay namayapa. Subalit, ang ating mga gawain sa daigdig ay hindi yun ang isa sa mga hadlang. So, kasama pa rin doon sa mga naging drama sa daigdig. Subalit, ay hindi yun ang isa sa mga hadlang upang tayo ay umuwi sa mga ganitong pagkakataon. Kaya ang programa ng Diyos na ating binabanggit, kung magbigay talaga ng isa sa mga pagsubok, ito yung mahirap nating gampanan sa ating sarili. Lalo na pagdating sa kamatayan. Pagdating sa pira, pagdating sa pamilya, kahit gaano kaganda yung sinasabi natin, kung mismo ang buong pamilya ay hindi nagkaintindihan, sa palagay ko, mas labis na hindi natin nakilala ang Diyos. Kaya, ang pagkilala sa Diyos na aking ding mga na-experience ay doon sa loob ng isang pamilya. Isang pamilya. Totoo sa aking pagkaintindi. Sapagkat marunong na tayong mangaral sa iba, sa pamilya naman ay puro naman kalaban. Di ba hirap, no? Talaga po. Ha? Talaga po. Puro kalaban. Hindi mo man lang mayaya dito. Buti pa yung ibang tao nayaya.
Buti sa inyo po, Oo. mayaya kayo. Ganon din sa amin. Kapatid. Ganon din po yung isang practice na binigay ng aming guro. Na kahit gaano kami din kapursige magsalita, kung mismo ang pamilya namin ay kalaban, walang tutunguan. Kaya bawat isang grupo, hindi doon isang grupo ay may kanya-kanya silang mga pananampalataya. Iisa, di ba? Kung born again yan, born again buo yan lahat. Kung iglesia ka man, iglesia buo lang yan lahat. Buo. Hindi doon naghalo-halo ang kambing at pusa. Di ba? Ganon din sa ating mga kasamahan sa bahay. Kaya nga tinawag na Trinity. Sa Ama, sa Anak, o sa Ina at sa Anak. Kaya nga, so sa iba-ibang mga o sari-sari ng kaalaman sa daigdig, ay marami tayong mga ma-experience na kaalaman, nag-aral man o hindi nakapag-aral. Sapagkat ang istorya ng daigdig ay hindi lang pangmaliitan. Ito ay napakalawak na ilagay natin sa ating mga kaisipan para mabuo yung plano ng Diyos sa ating mga kaisipan. Numan pa'y adadya ipapuna kayo nga nagduduma nga pamati. Yan. Tawang kot siguro iti may isa nga pamati nang isuko lang tayo iti pamati na. Posible sa malayaya. Natural na ang mga tao sa buong daigdig, hindi lahat ng bansa ay naniniwala doon sa sinisigaw natin. Lalo na yung Japan, hindi yan basta-basta yan maniwala. Subalit, yung kanilang utak ay 80%. Matalino sila sa lahat ng mga kagamitan. Yan, mga ganyan. Hindi tayo, hindi marunong gumawa ng cellphone. Hindi tayo marunong gumawa ng sasakyan. Pero marunong tayong mag-speech sa Diyos. So lahat ng yan ay ibinigay o binahagi ng Diyos sa lahat ng katawan dito sa daigdig. Hindi lang iisang bansa yung nabigyan ng kaalaman, knowledge, or wisdom. Kaya nga, malawak ang daigdig na ating himay-himayin upang malaman natin ang buong katotohanan. Buong katotohanan. Kasi pagbahagya lang, kulang. Kailangan yung buo. Hindi puro shortcut. No? Malagay, shortcut asidig na kaya. Short ko lang ang cut ko lang pa. Kaya mas mainam na tayo na mga naniwala ay buo. Sapagkat ang daigdig natin ay buo. Hindi man yan nagundo-gundo ang kaslaputo. Liban dito sa Pilipinas, na tawag Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa ngayon, meron tayong mga may namumuno sa bawat bansa. Tulad ng Pilipinas, ang namumuno ngayon ay sa gobyerno. Mataas pa rin sila sa atin. Hindi man pwede na sila, hindi na pwedeng sabihin natin, hindi sila naniwala sa Diyos. No? So, ano yung dapat na ilantad na maintindihan yung buong katotohanan sa daigdig? Napakaraming tao sa daigdig. Napakaraming mga pananampalataya. Sari-saring pangalan ng Diyos.
Marami ang nagsasaliksik ngayon tungkol sa Panginoon. Kaya, pagbuo, maunawaan. Maunawaan kaya. Alam natin ang lahat ng panahon. Alam natin kung kailan, anong edad ni Adan, kung ilang edad ba siya nung siya'y ginawa ng Diyos. For example lang yung kanyang mga lahi. Mula ni Adam, ni Seth, ni Enos, ni Kainan, ni Mahalalel, ni Hari, ni Enoch, ni Matusala, Lamik, to Noah. Hindi na ba kasali iyan sa plano ng Diyos? Kasali ulit. O direct to the point. Saan natin hanapin? Sapagkat ngayon ay tinawag tayong Pilipino. Hindi naman tayo tinawag ng mga Aramaik. Hindi naman tayo taga-Iraq ngayon. Kung noon ay taga-Iraq, siya na. Ngayon ang bansa natin ay tinawag ng Pilipinas. Paano natin yan buuin sa isang dako lamang? Sapagkat yung kinatawan na si Adan ay doon sa lugar na Iraq. Iraq. Sa Eden. Ha? Ay matapang ba naman yung mga tao doon? Matatapang. Paano tayo makarating doon? Wala tayong pira. Paano tayo makarating sa buong daigdig upang ibalita yung salitang katotohanan? So, malaking plano. Pagdating sa Pilipinas, nako, nagkalat na ang nangangaral sa pangalan ng Diyos. Nandyan ang sangkatutak na naniniwala ni Jesus. Sangkatutak na naniniwala kay Jehovah. Sangkatutak na naniniwala ni Ama nandun sa taas. Isang katutak naniniwala na mayroon na siyang bagong pangalan. Isang katutak naniniwala na si Adan ay Diyos. Paano natin yan buuin? Pag walang kapayapaan ang isang bansa, sa palagay ko magulo. Number 1 ay kapayapaan. Kapayapaan. Pag hindi mapayapa, maski sa loob ng bahay, maggulo pa rin. Ang ari, no kan, aribok. Naribok. Riribok. Kaya nga, na ang malaking plano ng Diyos sa daigdig ay hindi lang pangmaliitan. Kailangan dito yung buong katotohanan. Sapagkat kung bahagya lang, bahagya din ang mabibigyan. Kung anong tinanim, anong aanihin. Kung magtanim ka ng palay, anong anihin mo? Ha? Hindi mamangga? Ha? Mahirap, no? Magtanim ka ng masama, mag-ani ka ng masama. Mag-ani ka ng kasinungalingan, anong anihin mo? Walang maniniwala sa'yo. Diba? Kung magtanim tayo ng kasakiman, ay kasakiman din ang ating ani. Kaya ang pinakamaganda, kinakailangan na alamin yung buong katotohanan para hindi tayo magiging sinungaling sa harap ng Diyos. Sapagkat kung puro alanganin, maraming naglilitis ngayon. Marami. Maski lang sa lupa. Subukan mo yung lupa ngayon walang titulo. Alanganin yan. Diba? Yung lupa natin, hindi pwede, akin yan. Pag wala kang buwisdan, kukunin yan. Diba? So, yun ay isa lamang po sa mga binibigyan natin ng pamamaraan sa ating buhay. Lahat
maski sasakyan, irehistro mo. Hindi man pwede sa pangalan ni Jesus ay may rehistro na. Tama? Wala namang pirma ni Jesus doon. Sa pangalan ni Ama Adan, ay rehistrado ka na. Tatanggapin mo ba? Ha? Hindi po. Kung kulang. Kung kulang sa implementation. Mga kapatid, na tulad ngayon na ang namumuno pa lang ay presidente. Sila pa rin yung may power. Sila din ang may karapatan kung bakit tayo nagsisigaw ng makadiyos na salita. Sapagkat hawak nila ang Security Exchange Commission. Hawak po nila yan. Sila ang nagbigay ng autorisasyon ng bawat gumaganap sa buong Pilipinas. Pero pag hindi yan rehistrado, halimbawa lang ito ano mangyayari? Ay natural. Kulurong. Sikulurong. Ha? Subukan mo yung sasakyan na hindi mo rehistro yan. Maraming LTO dyan. Ha? Hindi man pwede na sa pangalan ni Ama. Kapatid, ito. Hindi tatanggapin niya ng LTO. Kaya nga ang kaalaman sa daigdig ay hindi lang maliit. Kahit sa pangangaral, ngayon lalo na may Facebook, nandyan si Meta na tumitingin ng bawat bigkas ng bibig ng tao. Nandyan ang lahat, nakikita na ang lahat ng tao yung mga sinasabi na natin. Kung gaano yan katotoo. Hindi naman pwede na isiksik lang natin yan sa isip ng tao na ganun-ganun na lang. Na wala tayong sapat na ebidensya. Kaya, uso na ngayon ang paglilitis. Uso na. Kaya nga, ang pagpapahayag na aking mga naranasan sa mga kaunting panahon nagsama namin ng aking ama na ngayon ay nagpahinga na. Pagpunta namin sa mga center, nagpahayag. Hindi lang doon sa bahay namin. Kung ilang bayan, ilang tao ang kinaharap. Nandyan yung maraming taglilitis. Parehas mo ding espiritual. Parehas mo ring naniniwala sa Diyos. Busisihin ka talaga hanggang sa dulo ng buhok. Kung gaano katotoo yung binabanggit natin Diyos. Maliban na lang sa pang sarili lang natin. Kaisipan. Kumbaga doon tayo na immune. Doon tayo na sana. Subalit ang buong katotohanan ay kulang sa ebidensya. Yan ang isa sa mga tinitignan ngayon ng karamihan. So ibig sabihin yung salitang karamihan ay yung sumasalakay ngayon ng masama at mabuti. Totoo o sinungaling. Sana kami, okay na, di ba? Kingdom of God, Pilipinas. Ano, masaya na, wala nang mga sakim. Naku, nandyan ba yung mga sakim? Ha? Nanonood siguro sila ngayon, yung mga sakim. Sa loob ng kingdom. Oh. Merong mga tao na hindi nagtanim, sila naman ang umaani. Tama ba rin, Roy? Ikaw naman nagtanim ng kamote, iba yung nagtalbos. Okay lang yung Ha? Buti pa yung kambing. Pag nagtalbos, magpaalam. Pahingi. Di ba? Pero yung mga hudas, yung mga sakim,
Pero akala mo totoo. Ha? May mga ganong klaseng uri ng tao na dapat din nating pag-ingatan. Na akala mo'y totoo. Akala mo Nakapimpino pure mineral. Nakapimpino pa yung pinagawa Oh, ko na yan. parang pusa. No? Nakapimpino ka sa kayo. Oh. Pero, yung sa loobin ay, sabi ng kanyang isip, champ na to, paldo. Ha? Kaya nga, ang bawat lumalabas sa ating gawain, maging sa labi natin. Pinakita ng Diyos yan sa harapan natin, yung mga ganyang uri ng pag-iisip ng tao, nandyan yung kamatayan, para alam natin ang dapat nating gamitin sa mga panahon na dumarating. Na pag puro tayo bigay, puro tayo nasingped. Nako, nandyan yung mga buhaya. Nakanganga. Ha? Nakanganga. Kaya halos pati grupo ng mga spiritual ngayon ay nagkagulo. Ha? Nagkawatak-watak dahil doon sa kasakiman. Marami na tayong mga napapanood sa cellphone, sa TV, balita dito, balita diyan. Kaya, yung pagpapahayag natin ng salitang katotohanan ay kinakailangan na dokumentado. Kailan, saan, at kailan